Ala kasi talaga nila, noong na ano nila si Pangulong Duterte doon, nung naipadala nila si Pangulong Duterte sa Hague, akala nila nanalo sila eh. Hindi. Bibigyan ko kayo ng mahabang example. Oo. Alam niyo bayaan niyo na ako magsalita. Ako lang naman ang ganitong vlogger. Na walang kopyahan, walang mga kaya ko magsalita kahit isang oras eh. Pero magpapakita tayo ng mga balita kanina. Mamaya, alam niyo naman na yung mga balita na yan, pero re-reactionan pa rin natin yan. Pero maganda lang marinig niyo ito. Dinala nila si Pangulong Duterte sa The Hague. Akala nila doon na magtatapos ang lahat. Hindi nila alam, putya yan, pinreserve mo si Pangulong Duterte. Pinreserve mo yung utak ni Pangulong Duterte. Inilagay mo siya sa isang lugar na wala siyang ibang gagawin. Hindi siya mapapagod, di siya magpupuyat, di siya iinom, di siya mabababae. Nilagay mo siya doon. So, yung utak ni Pangulong Duterte hindi pagod. Punong-puno siya ng pahinga. Mahaba yung kanyang panahon doon. Nakakapagbasa siya. Yung utak niya, presko. Alam ba ninyo na yung mga Duterte na yan, yung kanilang politika, disorganized. Disorganized yung kanilang magkakaiba sila ng opinion. Iba opinion ni Baste, iba opinion, iba style ni Inday, iba din ang style ni Pulong, iba din ang style ni Pangulong Duterte. Idol nila pare-pareha si Pangulong Duterte, galang sila kay Pangulong Duterte, pero they want to make a brand of their own. And because of that, gusto nilang gumawa ng sarili-sarili nilang mga identity. Nagiging disorganized sila. For the longest time, hindi sila nag-uusap, hindi sila nagmi-meeting, kanya-kanya sila. Anong trabaho ko, alam ko, gagawin ko. Anong trabaho mo, alam mo, gagawin mo. Walang may control sa bawat isa. Disorganized sila. Hindi sila nag-connect-connect. Diba, kinuwento ko nga sa inyo, si Mayor, kapitbahay niya na, pumupunta sa bahay ni Pangulo, laging wala. Umaga, tanghali, gabi, hindi niya matagpuan. Hindi niya alam kung saan butas na naman nakasuot. Kung anong butas na naman ang kinakalikot. So even nung nag-retire na si Pangulong Duterte, hindi nila natatagpuan. Hindi nila nakakausap, hindi nila nakakasama. Gumawa ng katarantaduan ng gobyerno. Kinuha siya, nilagay siya dun sa Hague. So nandudun lang siya sa isang lugar. So itong mga anak, alam kung nasan siya. So anytime na kailangan nila ng wisdom ni Pangulo, pupunta lang sila doon, kakausapin nila. Pag may tanong sila tungkol sa bagay-bagay, nandoon si Pangulo, presko yung utak, nakapahinga, laging bagong ligo. Pag may tinanong sila tungkol sa politika, may time si Pangulong Duterte para i-mentor sila. Dahil doon sa nagpunta siya doon, nabuo yung pamilya nila. Naging okay sila ulit nung kanyang asawang si Elizabeth. Naging okay si Inday Sara at saka si Kitty, hindi sila nag-uusap, naging okay sila. Tapos, naging maayos yung relationship nila. Kaya nga sabi nila, kung merong magandang naidulot, hindi naman lahat ng nangyari kay Pangulong Duterte pangit. Sa pamilya, maaaring wala siya sa tabi namin, pero may access kami sa kanya. Naging mas lalo kaming naging close. Mas lalo kaming naging organized. Mas lalo kaming nag-usap-usap. O imaginein mo, hindi sila organized noon dahil hindi sila nag-uusap-usap. Dahil nandoon si Pangulong Duterte, naging close sila. Nung naging close sila, si Pangulong Duterte, yung talino ni Pangulong Duterte, walang distraction, walang kahati, yung wisdom na ibibigay sa kanila. Nagulat kayo. Dati si Inday Sara ayaw tumakbo. Ngayon, biglang nagdesisyon. Tatakbo na siya sa eleksyon. So kasalanan nyo ito. Kasalanan ng mga gago sa gobyerno na inorganize nyo itong pamilya na ito. At dahil mas organisado na sila ngayon, putya, mas lumakas yung brand na Duterte. At mas lalakas pa yan dahil magandang gagawin ni Inday Sara kapag naging presidente siya. Therefore, lahat ng mga Duterte meron ng susundan na blueprint. Lahat ng mga Duterte. So, delikado kayo. Dati, takot na takot kayo kay Pangulong Duterte at saka kay Inday Sara. Pucha ngayon, matakot kayo dahil mahaba pa ang lineage ng mga Duterte. Meron pang Pulong, meron pang Baste, meron pang Omar, meron pang Rigo, tapos meron pang Kitty. Patay kayo! So, yung sinasabi ni Gadon, na dalawa lang ang pamilya sa Pilipinas na dominante pagdating sa politika. Wala na yun. Ekis. Parehas yun eh. Dalawang Marcos ang naging pangulo, puro mga siraulo. Dalawang Aquino ang naging pangulo, hindi nila nasolusyonan yung kaso nung pagpatay sa tatay nila. So wala na. 2 beses mo nang binigyan ng tsansa yung pamilya na yan. Pucha, bibigyan mo pa ba ng isa?
O etong mga Duterte, una pa lang, Pangulong Duterte, ang ganda na ng ginawa. Tapos, yung mga Pilipino, pag naging si Inday Sara na yung presidente, lahat ng ipatutupad ni Inday Sara, susunod yung mga Pilipino. Magiging maganda ulit ang Pilipinas sa pamumuno ni Inday Sara. O, paano yun? Paano pa makakasingit yung mga dilawan? Eh syempre, di maghahanap, gusto natin ng continuity, doon na tayo sa mga Duterte. Yari kayo ngayon. Sabi ko sa inyo, kasalanan niyo yan kung bakit lalong lumalakas sila Inday Sara, kung bakit mas lalong minamahal ng mga tao ang mga Duterte, kasi ginugulpi nyo eh. Ginugulpi ninyo. Dito sa Pilipinas, yung matuwid, pag inapi mo, putya yan, kalaban mo ang buong Pilipinas. Kaya sorry na lang. O, dito na tayo, magbalita na tayo. Maganda naman, di ba? Maganda naman yung punto natin, di ba? Kasalanan nilang lahat kung bakit. O, kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta